Sir, for practical purposes, sir, nanalo na po talaga si Pangulong Duterte. Wala pong question doon. Ang question na lang, pinawasan pa siya. But it does not matter anymore. Kahit ma-recover natin yung 5 milyon na binawas sa kanya, it does not matter. He will remain president. Di ba? So for purposes of practicality, hindi na natin hanapin yung ginagaw ng Pangulong Duterte. Let it be because he will still be president. So, wala pong question, wala pong lugar sa mandato po ni Pangulong Duterte. Ang may lula po, yung sa Vice President at yung sa Senador, kasi nagpalabas din si Sir Osmeña ng news. Sinabi niya noong 2016, 8 senador ang nagbayad ng 50 billion pesos para manalo. Thank you. Tayo sa mapalitan ng senador. Wala tayong kasi ang napag-usapan namin ni Colonel Po kahapon, hindi po hindi may I'll turn over the mic for namin yung kaso. Sila yung also update. Mabati lang po ako. Hep-hep! Naimbag na daw yung amin ako. Tagapangasinan po ako, Dagupan City. Nandito po ako dahil po sinusuportahan ko po si Senator Glenn Chong, number 21. Palakpakan naman po natin si Senator Glenn Chong. Nung nakaraan po, kasi po yung OFWs natin nanghihingi ng listahan ng mga senatorial board. Gumawa pa ako ng listahan. Hindi ko po pa-compete yung 12. Dahil po, ang hirap mamili. Pero, sigurado po ako, nilagay ko dun si number 21 Glenn Chong. Dahil karapat-dapat po na nasa Senado po siya. Kung niniwala kayo na karapat-dapat na nasa Senado si Atty. Glenn Chong, pumalakpak na mabuhay. Kailangan po natin yung totoong matapang, yung pinapangga ang lahat, yung pang nothing to lose. Yung mga tao na isasakdaw nila ang kanilang buhay dahil na they've got nothing to lose. Kaya buong buhay nila bibigay nila. At ayun po, so nagpapasalamat po ako ng Atty. Glenn Chong, Capanis Division, kaya po ako nandito. Dahil po, kung meron tayong Glenn Chong sa Senado, meron din po dapat tayo na-campaign sa Kongreso. Babagitan po ng number 181 AA Kasosyo Party List. Nasa dulo ng balota, nasa likod pa! Marami na tayo ng comment. Nasa dulo na, nasa likod pa. At ang ating plataforma dito, advokasya ay iamat ang kabuhayan ng bawat Pilipino sa pamamagitan ng pagbigay ng pagkakataon na magkaroon ka ng pangkabuhayan, lalo na po sa ating mga OFWs, para hindi na po sila malayo sa kanilang pamilya. Kabuhayan po sa bawat Pilipino, lalo na kabuhayan, may negosyo, may trabaho. Ayun lang po, number 181 Kasosyo, boses ng ordinaryo Pilipino sa Kongreso. Maraming salamat po. Ano yun? Buka, kaya nandito na ako eh. Nag-mention na rin po ako. Actually, pasalamat ako kay Liz Oga for the support. Actually, nag-usap kami kanina doon. Ngayon ko lang nalaman yung primary program talaga nila is yung pangkabuhayan, yung livelihood projects. Ako naman, may pangako ako sa ating mga kababayan. Yung number 3, legislative agenda ko po, na gusto ko talagang iangat ang buhay ng bawat Pilipino. Hindi po ito pangako lamang, kasi nagawa ko na po ito nung nasa biliran ako. Mahigit kalahati sa mga mahihirap na iangat ko po sa kahirapan sa 3 taon lamang. Ang sabi ko po ay kung pagkakatiwalaan tayo ng tao bayan, ng maging senador, at siya naman ay naging kongresuman, isusulong po natin yung isang komprehensibo at pamalawakan na livelihood project. Gusto namin na isang government agency ang makatutok po sa livelihood projects po sa ating mga kababayan. Kasi po, normally, ang livelihood project ang nagsusustain yan, congressman, gobernador, at itong mga senador. Pero hindi po kaya yan. Hindi po siya pang long lasting. Kailangan po natin ang comprehensive na programa na maibigay sa taong bayan. Livelihood sustainable po. Comprehensive sustainable. So, pinag-usapan po namin yung mukha kanina na magtulungan po tayo doon sa House of Representatives at dito naman sa Senate para magawa po natin yan. Isang ahensya ng gobyerno na nakatutok po sa livelihood program ng gobyerno para sa ating mga kababayan. So, any other questions, sir?
Good afternoon. Pero Doon sa mga news, previous news, sabi nila yung problema sa transmission. How can we resolve it? sir, ang problema po sa transmission, kung tutuusin lang, kung hindi lang talaga imamanipula, sir, natatransmit naman talaga. Natatransmit dahil meron naman silang globe, smart, sun, at meron pa silang satellite. So, kung hindi po kaya ng globe, walang signal, ang smart. Kung walang smart, sun. Kung walang sun, yung terrestrial satellite po, sir. So, sa totoo lang, wala pong problema sa transmission. Ang nangyayari po, kung matagal po ang transmission, sinasadya talaga yan, sir. Sinasadya yan dahil gusto nilang makita kung ilang boto na ang na-report sa kalaban. Pwede po mangyari yan sa kahit anong lugar. Tulad na nangyari sa akin sa Biliran. Yung 20%, pinatay yun buong araw. Para makita nila kung gaano kalaki ang damang ko sa gabi. And then, hahabulin nila. That's what they could see. Pero kung idagdag ko na rin po ito, nagsulat po ako sa Comelec kanina umaga. Galing pa akong Cebu kagabi. Kung umuwi muna ako sa amin, nagsulat muna ako. Then pinadala ko kanina sa Comelec, sir, 3 sulat po. Yung unang sulat, ito po yung tungkol sa overseas absentee voting. May tumawag po sa akin leader namin sa Singapore dahil postal voting doon, sir. So, ang mga pagputante, i-mail na lang po ang kanilang balota. At ang embassy na lang, ang empleyado ng Comelec at ang accredited watchers ang mag-feed ng balota sa makina. Ang problema, sinasarahan nila ang pintuan, ang bintana ng silid kung saan sila mag-feed ng balota. Hindi po pwede yun. Kasi kung sila na lang ang mag-feed ng balota, nakasara ang pinto, nakasara ang bintana, pwede pong dagdagan ang boto ng mga butante kasi pagbukas sa ipilong, dadagdagan nila, magdadagdag ng boto. O kung gusto nila, 12 ang sipiling senador. O for example, ang pinoto, AA kasosyo, tapos ayaw nila, dagdagan nila ng isang party list, nullify ang boto. So, pwede po mangyari kung magtatago sila sa loob ng silid. Nakasara ang pinto, nakasara ang bintana. So, tinawagan ko po ang consul sa Singapore at sinabi ko, bubuksan mo yan. Kasi kung hindi mo bubuksan yan, tatakbo ako sa Korte Suprema, ipapaivalidate ko yung mga boto lahat sa OAB. So, binaksan po niya, ngayon, sabi niya, sasara na naman niya. So, pinadalhan ko na ng sulat ng Comelec para orderan po ang lahat ng overseas absentee voting post na buksan ang lahat ng pito, buksan ang lahat ng pintana, dahil yun naman talaga ang eleksyon. Election is open, public, transparent, tulad na nangyayari sa Pilipinas. Bukas ang pintuan sa presinto, bukas ang pintana sa presinto. So ito yung unang sulat ko. Yung pangalawa po, ay tungkol po sa cloning ng SD card. Noong April 18, 2019, ito lang nagdaang, itong April. April 18, 2019, tumistigo po ang isang mataas na opisyal ng Smartmatic, dating senior executive ng Smartmatic, doon sa meeting namin, at sinabi niya, ang pinakamalaking pangamba sa election system ng Smartmatic ay ang pag-duplicate, pag-clone ng SD card. So, dinemonstrate po niya yan sa amin dati pa na pwedeng kopyahin yung SD card at malagyan ng boto at ibabalik sa presinto. Yun na po ang paraan ng pag-araya. So, makukopya yan. 2 slot sa makina. Kunin mo yung isa, lagyan mo panganting SD card, kopyahin mo anong laman ng kabila. Pwede magdagdag ng boto sa ganung paraan. Bantayan po natin, dahil ang SD card, yun na po ang ballot box natin ngayon. So, sinulatan ko po ang Comelec na i-disclose to the public yung 17 regional hubs kung saan pwede magpalit ng SD card. Bantayan po natin ito, mga political parties, political candidates at mga butante, kung saan ang regional hub sa bawat region. Maglalagay po sila ng 17. Noong 2016, naglagay po sila ng 7. Hindi pinaalam sa publiko. Walang kaalam-alam ang mga political parties, walang kaalam-alam ang mga kandidato. Sila-sila lang ang may alam. Sila-sila lang ang nagpapalit ng SD card. Kahit sila ang nagdadaya. Ngayon, napag-alaman namin, 17 hubs ang gagawin nila. So, malamang doon na naman idadaan ang daya nila. Pero sinabi ko lang sa Comelec,
I am demanding the disclosure and publication kung saang mga lugar ito para mabantayan po ng tao bayan. Sir, wala pa pong sagot, sir. Kanina pa ng umaga pinadala. Yung pangatlo, ito po yung sinasabi ko sa Comelec na i-disclose yung consolidation and canvassing system transmission codes. Kasi na-discover ko, sa Quezon Province, may 8 transmission code ng CCS na itinago nila. Kapag ang pinag-usapan ay CCS transmission codes, buong munisipyo o syudad ang pwedeng madaya in one instance. Buong munisipyo, buong bayan, buong syudad ang pwedeng dayain kapag consolidation and canvassing system transmission code ang pinag-uusapan. 8 ang na-detect ko na tinago nila sa probinsya ng Quezon Province. So sa sulat ko, iniisa-isa ko po yun. 5604, 5606, 5609, 5611, 12, 13, 14, 5626 at 5646. 8 yan. Sinabi ko sa kanila, ito ang mga tinago ninyo. Kaya ngayon, kailangan i-publish ulit ninyo kung ano-ano ito mga transmission code sa buong Pilipinas para mabantayan po natin. Walang makakabantayan sa halalang ito. Kung meron man, uhulihin namin sa araw ng halalan. Magsisira po kami ng call center. Lahat po ng reklamo sa buong bansa, tatanggapin po namin. At magkaisa po tayo dito sa lahat ito. Huwag natin ibigay ulit sa kanila. Huwag natin ipanaya ang ating halalan. So yun po yun, sir. Tatlong letter po na pinadala sa Comelec kanina umaga. So antayin po natin kung anong sagot nila. Kasi ipapax-in po natin siya para hindi po sila makapantaya sa halalan ito. Sir, good afternoon po. Jonathan Llanes sa Star Bank. Sir, since kayo yung isa sa mga numero unong kritiko ng Commission on Elections, sakaling po kayo yung manuklog, ano po ang mga patas na susunod nyo para mabago yung kasalukuyang pamamaraan na pinatutupad ng Commission on Elections. Sapagkat kumakailan lamang dito sa Baguio, yung isang mayorable, muntik ng matanggal. Pero, doon daw sa maling form na napirmahan, old form. Meron pa akong ibang 100 other candidates nationwide. So, para po maiwasan ganoon, ano ba yung nakikita yung dapat na pagbabago sa hari ng Commission on Elections? Actually, sir, maraming talagang kailangan pagugin sa Commission on Elections. Pero ang unang-unang talaga sa is yung hybrid election system. Yung sinabi ko na po kanina, na mano-manong botohan, mano-manong bilangan ng boto, then automated yung transmission para hindi na po mahabol ang mga magnanakaw ng boto. So that's number one. The other one is yung reforma po sa ating election system. For one, itong ating mga election officers, municipal election officers, city election officers, provincial election officers, na nag-uupisina po sila sa munisipyo, sa city hall, sa provincial capital. Wala po silang independence kasi tumatanggap po sila ng assistance mula sa nakaupo. Ang gusto ko po, tanggalin po sila sa munisipyo, tanggalin sila sa City Hall, tanggalin sila sa provincial capital at ilagay po sila sa opisinang malayo po para may semblance of transparency, may semblance of independence. At hindi na po sila pwedeng tumanggap ng assistance kahit anong form of assistance mula sa local government official para po manatiling independent po ang Commission on Elections. Ito, isang example lang po yan sa pangalawa po yan sa gusto kong gawin, sir. Yung iba, i-update na po natin yung Batas Pambansang Bilang 881 o the Omnibus Election Code. Luma na po yun siya. Kailangan natin baguhin yun. For example, yung mga limits po ng how much a candidate can campaign, can expend. So, dapat mataasan yun kasi hindi na po realistic yun, sir. So, these are just a few, but I will focus on there. Pero meron din po ibang batas na gustong ipatupad. Tulad po nung sa kaso po ng aking personal aid na si Richard Santillan. Si Richard Santillan po, sir, ay personal aid ko po 12 taon po naligbihan sa akin. Mula pa nung ako'y congressman hanggang siya ay pinatay noong December 10, 2018. 2 weeks exactly to the day nag-file ako ng substitute certificate of candidacy.
Nag-file ako ng substitute certificate of candidacy for Senator December 10, 2018. Monday, lumipas ng isang Monday, si Richard Santillan was abducted, tortured, murdered, and set up by 19 police officers, mga skalawang na police sa Cainta Rizal sa ilalim ng pamumuno ni General Edward Carranza. Napag-alaman ko na lang sa intelligence community na 150 million ang binayad sa operation na yun. So ngayon, kinasuhan ko na po si General Carranza, General Raico, Colonel Pitalio, Serafin Pitalio, Colonel Jonathan Calixto, Colonel Pierre Paul Carpio. Dalawang general, tatlong colonel for obstruction of justice. Hindi pa po kasama dyan ang torture and murder. Gusto ko pong kasuhan ito ng double murder kasi dalawang pinatay dyan at isang torture case. Kasi po, nung nire-autopsy po ang katawan ni Richard Santillan, 70 po ang kanyang sugat sa buong katawan. 70. May hampas na malakas sa likod ng ulo, may tama ditong dalawa, parang batang marin. Tapos yung ngipin, grinder po yung tatlong ngipin sa baba. Naka-grinder po yun, gusto mong ipalabasan ng picture sa social media, pero naawa ako sa kanyang asawa. Grinder po yung tatlong ngipin dito sa left na baba. Tapos may tusok po na 5 sa likod ng ice pick. Shallow ng tusok lang, enough for the blood to come out. Pinadugo lang talaga. Tapos may malaking hematoma sa gilid, may hematoma sa dibdib. Yung finger ni, yung toenail, the 5th digit and the 4th digit, binarik po yan. Tapos po ang baril. Tapos 21 gunshot wounds throughout his body. Karamihan po extremities. May dalawang sugat po na binaril siya, patay na. Yung dito po, na nasira po yung ngipin niya dito, patay na po siya nang binaril po siya. Bakit? Tingnan mo ang crime scene. Tingnan mo sa crime scene. Crime scene mismo na picture ng Soko. Dito natamaan si Richard, pero walang dugo na lumabas. Bakit? Dahil nag-livor mortis ng katawan ni Richard. Kaya ito talaga ang malaking patunay na binaril si Richard 2 oras matapos mamatay. Dito, sa panga. Walang dugo na lumabas dahil ang dugo ni Richard ay bumagsak na dito sa likod dahil nag-livor mortis ng katawan. At least 2 hours after death. Pinakita ko yan sa NBI, sabi ng NBI, tama. Wala nang dugo dito dahil nag-livor mortis na si Richard. Binaril yun 2 hours matapos siya mamatay. Kaya, hindi ma-explain ng polis. Natapos ang operation 1:00 ng umaga, tinawag ang Soko 3:00 ng umaga. Dapat tinawag nila agad, 1:00 pa. Nung natapos, pinatay si Richard. Tinawag nila ang Soko 2 hours later, 3:00 ng umaga. Dahil sinit up pa nila ang bangkay ni Richard doon sa aking sasakyan. Ang aking sasakyan ay nagkamot ng 67 bullet holes. Si Richard 21, pero 70 po ang lahat ng kanyang tama. Ang kanyang tama sa baril, mga sugat na hindi mapaliwanag, tapos bali-balik buto, at mga puncture marks na serensyon sa likod po niya, nilaskas po na 4 inches deep, 4 inches at 3 inches dito above the buttocks. So, meron pa akong pinakita sa NBI na isa pang patunay na hindi totoo na pinatay nila si Richard doon sa aking sasakyan. Dinala yun sa warehouse doon sa pinahirapan ng gusto. Kaya ang gusto kong mangyari, double murder at isang torture. Si Richard Santillan na tinorture talaga. Pero yung babae na pinatay din nila, doon sa sasakyan ko pinaril. Doon sa sasakyan, kaya nakadusa yung ulo niya. Makikita ko naman sa Soko pictures na ang dugo ay nasa ulo niya. Dahil natamaan siya sa dibdib at nakadusa yung ulo niya. Ibig sabihin yung babae, doon pinaril sa aking sasakyan. Pero si Richard, nakadusay sa labas ng sasakyan. Doon siya, at dinala na lang yung sinetap na lang. Kaya sir, gusto kong i-reforma ang kapulisan. Gusto ko talaga i-reforma ang kapulisan. Para wala na pong inosenteng tao ang mabibiktima ng ganitong klaseng karahasan ng mga eskalawang na pulis. Ito ang gagawin ko. Ihiwalay ko ang Soko. Mula ngayon, ang Soko ay independent na sa kapulisan. Ang kapulisan ay institusyon na lamang ng pulis lang. At ang Internal Affairs Service na siya nag-iimbestiga sa pulis, ihiwalay ko rin. So, itong tatlong institusyon, sa halip na isang police organization lang, ihiwalay ang Soko, ihiwalay ang Internal Affairs Service, para pulis na lang talaga.
Iba na ang mag-iimbestiga sa kanila, iba na ang mag-handle ng ebidensya, forensic evidence, wala nang konsabuhan. At hindi na makakagalaw ang mga pulis na pumatay ng mga inosenteng tao dahil mahirap ng konsabuhin. And there's one more thing. Sir, humihingi kami ng dokumento at ebidensya sa pulis. Mahigit 4 na buwan na, ayaw ibigay ni Carranza at lahat ng mga pulis dyan. Kahit SOCO report, ayaw ibigay sa amin. Gagawa ko ng batas na kapag nangyari ang mga ganitong karahasan, ang pamilya ng biktima pag sumulat sa pulis, within 24 hours, obligado ang pulis magbigay ng dokumento at ebidensya para wala na talagang mga karahasan na ganito na ginagawa ng mga stalwart. I will find their hands together para hindi na po sila makapagpipila ng mga ordinaryong mamamayan na inosente. Yan ang gusto kong gawin, sir. Para wala na po mabibiktima ang hirap na tao. At may karapat, may instrumento ang mahihirap na lumaban para makawin ang hustisya para sa kanila at sa mga. Ito po yun, sir, yung mga batas na gusto ko pong isulong. Mga first priority ko po sa kanila. Jimmy Philippines from DCWD. I've watched some of the videos on YouTube, including those Senate inquest, and yun nga yung sabi ni General Carranza na di daw nila mahanap yung family kaya di na palapagan. But anyway, my question would not be related on that. And maybe this is also for your information. Since you said earlier that you would make a law that would help elevate yung mga buhay ng mga kababayan natin, especially yung mga mahihirap. Here in Benguet, Benguet is known as the Solid Pole of the Philippines, and we have a lot of farmers here. Hindi naman sila ay naghihirap, but one of their problem is yung importation ng mga vegetables from other countries, especially China. So with this, ano yung pwede natin gawin, pwede yung gawin in case nandun na kayo sa Senate or anong law or anong gagawin natin para matulungan natin yung mga farmers natin to fight importation. And same question goes also with Miss also, since party list nga nila is kasosyo or parang magiging partners din. Magkasosyo na rin kami. Ayun, magkasosyo na rin kayo. And ano mga pwede natin gawin to help our farmers here in Benguet? Thank you. Sir, thank you for the question, sir. Actually, nasa pang-apat ko po yung legislative agenda. By the way, the legislative agenda is on Facebook. Pinalabas ko po yan at pinirmahan ko po yun. Ang sabi ko po, hindi ko alam ang lahat ng problema ng lahat ng sektor ng ating lipunan. What I can do is magkaan po ng 3 araw bawat linggo upang tawagin po yung mga sectoral leaders, farmers, persons with disabilities, OFWs, senior citizens, and everyone. I-schedule ko po yan para pag-usapan po namin kung ano yung problema nila at ano po yung solusyon na nakikita nila, sir. And then, paano ko po isusulong ito sa Senado. But for now, with respect to our farmers here in this area, makakaasa po kayo na katuwang po ninyo ako sa pagpapalago po ng inyong pamumuhay. For one, personally, I don't support importation. Hindi talaga ako susuporta ng importation. Why? Because it makes us subject to external pressure. Diba? Kung reliant po tayo, kung sobra tayong reliant sa importation, especially from China, by the way po, ang pangalan ko po ay Glenn Ang Chong. Dalawa pong Chinese name set, pero ito lang po masasabi ko sa inyo. Nung ako'y sinila, hindi po ako malaya pumili ng pangalan. Pero ngayon I am of age. Alam ko po kung saan ko itataya ang puso ng dami ko. That is for this republic. That is for the Filipino people. So, hindi po ako, honestly, hindi po ako nagtitiwala sa Chinese government. Oo, hindi talaga. So, with respect to importation from China, allergic din po talaga ako sa we will not want our country. Ayoko ang bansang ito ay magiging subject to external pressures. Kung palagi tayong umaangkat sa kanila ng mga goods like agricultural products, pagkain natin, pwede tayong i-blackmail doon, pwede tayong i-pressure doon. Kaya sa akin,
gusto ko lumago ang ating agricultural base. Kasi pag lumago ang ating agricultural base, wala dito magsasaka. So, I will see what I can do para malimit po yung importation ng mga Chinese vegetables para po mapangalagaan po ang kapakanan ng ating mga magsasaka dito sa Cordillera region. I'll turn over the mic. I agree with Senator Genchong. Sasama na lang po ako sa kanya sa twice a week. Twice a week na pakikipagpulong sa sektor ng mga magsasaka natin. At bilang kasama po ng advokasya ng Elita Socio, tutulungan din po natin yung mga anak ng farmers na maging entrepreneurs, magkaroon po ng entrepreneurship program po para sa kanila. At ayun po, susuportahan po natin kasi po importante ang ating mga magsasaka. Sa Japan nga po, ang mga magsasaka doon ang pinakamayayaman. Pero po dito sa atin, baliktad. Kaya po, suportado po po ang gagawin po ni Atty. Genchong at kasosyo po kami dyan. At hindi lamang po yung mga magsasaka, hindi kanilang mga pamilya, lalo po yung kanilang mga anak at mga OFWs po. Salamat po. One last na lang. Attorney, you mentioned earlier that may implement kang scheme or strategy kaya kung yung mga buhay ng mga kababayan mo doon. Maybe it's also good na maybe after the election, win or lose, come visit Pwede and maybe share or yung scheme na yun para naman patulungan sila sa yun lang sir. Actually sir, ang ginawa ko po nung nag-congressman po ako, I invested in education, healthcare, and public infrastructure. So magagawa lang po yan kung public official ka. Ang ginawa ko po, bumili po ako ng 14 na air-conditioned tourist buses. So yung 14 na air-conditioned tourist buses na yun, pinapaikot ko po yun sa buong piliran. 7,000 mag-aaral ang kinukuha po mula sa barangay at sa school, balik sa barangay walang kapayaran. Because investment in education is a very good and sound investment. Investment po sa future na natin. So kamihan po sa mga batang yun, na sumasakay po sa school buses namin na libre, wala ang kapayaran. Tapos na po sa pag-aaral ngayon. So may mga trabaho na po sila. The other one is, bumili ako ng mobile clinic, nilagyan ko ng 32 doctors, dentists, nurses, at pinaikot ko po yun araw-araw. Isang barangay, isang araw, nag-medical mission ako. Ang point is, to stop them from going to the hospital. Kasi isa lang ang hospital sa amin. So malaki ang gastos kung bumaba sila sa hospital. So ako na lang po ang nagdadala ng health services doon sa kanilang barangay para hindi po sila gumastos na malaki. Yung pangatlo, public infrastructure. Sinimento ko yung mga kalsada lang sa amin kasi dati hindi po simentado. So I poured resources there, sinimento ko yung mga kalsada, bumaba po yung pamasahe, bumaba yung presyo ng bilihin, at malaking tulong po yun sa taong bayan. As another fraction, sa barangay, I served 1,085 days in office. 1,085 days po ang nanuntunan. 528 barangay projects po ang natapos ko. So, ibig sabihin, sa bawat 2 araw na naninipihan ako, may isang barangay project na natapos at naibibigay sa barangay. Nakapagpagawa din po ako ng university. Ang university na yun ay nagdagdag po sa aming local economy ng 100 million pesos a year. So dahil may 100 million pesos bawat taon na pumapasok sa aming ekonomiya, mas maraming negosyo ang pumasok, mas maraming trabaho na ibigay sa mga bayan. So sinabi ko na po ito ngayon, para dahil yung ibang kanila to, kung gusto nila, pwede po nila i-adapt ito. So doon po sir, marami pa po ako talagang proyekto na naibigay. Pero hindi ko na po pwede isa-isahin kasi matatagalan po tayo sir. Last na lang po. Yes sir, po sir. Nasabi niyo po kanina yung tungkol sa vegetable importation. Yun ang patinitingnan natin ng vegetable importation ay bahagi ng trade liberalization dahil nasa pagpasok natin sa WTO. Ano po yung opinion ninyo sa pag-alisahan natin sa WTO? Sir, ang paningin ko kasi sa liberalization, is hindi talaga yan kabuk sa atin.
Hindi talaga yung pag-usabi. Tingnan mo, yung nag-liberalize yung trade, nawala yung pabrika ng Colgate dito. Nawala yung pabrika ng Colgate dito sa Rockville yun, malapit lumipat sa Thailand. Ang nangyayari, nag-i-import na lang tayo ngayon. Unlike before, na you are free to protect your industries, di ba? So, hindi na po natin mababaguhin. Andiyan na po yan. They have liberalized trade. Ang gagawin natin is, we have to strengthen our own capacity to produce cheaper goods. Di ba? We have to strengthen. Sino bang gobernador, sino bang public official ang nagsasalita ng tulad nito? Sino po, sir? Sa mga kandidato po mga senador, sino po ang nagsasabi sa inyo na kailangan natin mag-invest para ang ating cost of production bababa at makapag-compete po tayo sa ibang bansa? Wala po nagsasabi. Lahat na sila puro politika. Pero ito sinasabi ko sa inyo, we need to build on our own strength. Hindi po sapat na tax incentive, fiscal incentive lang po ibibigay namin sa mga mamumuhunan banyaga. Kailangan natin mag-build ng non-fiscal advantages. Like for example, dapat natin itaas ang productivity ng ating mga manggagawa. Di ba, sir? Dahil pag mataas po ang productivity ng ating manggagawa, bababa ang cost of production. Kailangan natin mag-invest na mga maayos na public infrastructure. Dahil doon bababa ang cost of transportation. Kapag bumaba po ang cost of production, dito sa Pilipinas, makakainganin tayo, makakaagi tayo na mas maraming kapitalista. Na tayo ng pabrika na siyang magbibigay ng trabaho sa ating mga kababayan. Sino ba sa mga sinalo na ito ang nagsasabi na ito ang dapat natin gawin? Dapat natin ayusin ang ating ease of doing business. Kailangan tumaas, umangat tayo ng gusto in the ease of doing business category para mas marami tayong maakit na kapital, para mas tumubo o lumago ng mas malakas ang ating ekonomiya. Wala. Ako lang ang sasabi dito. Ito sir, wala tayong nagawa with respect to liberalization ng yan. What we need is to build on our own advantages na hindi kaya kopyahin ng iba. Kanya-kanya naman ito eh. In the case of trade, it's our yan. It's a turf war. It's a turf war. So paano ka mananalo dito? You build on your own strength. Dapat tayo mag-build on our own strength. Bawasan natin ang corruption. Yan, number one yan. Kasi pag bumaba ang corruption, mababa ang corruption. Bawasan natin ang presyo ng kuryente. Bakit? Inaabuso naman tayo dito mga public utilities. Sobrang mahal, di ba? Dito tayo magsimula. Pero, kaya tayo magsisimula? Sa susunod na taon? Sa susunod na dekada? Hindi. Dapat tayo magsimula ngayon sa halalan ito. Dito tayo magsimula. Ito pinapaano ko sa ating mga kababayan. Sino ba sa mga kandidato ang nagsasabi na ito ang dapat gawin natin? Si Jackson lang. Buti na lang, katibat ko si mga kausoy na yun, kasosyo.